example po niyan is kay Draymond Green. Ayan. Kung mapapansin nyo po, siya po ang perfect example dyan. Dyan po sa posisyon na yan. Kasi nga po, ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports. At bago po tayo magsimula, mabilisan lang. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo pong pag-like at subscribe. Ngayon pong araw lang, tayo po ay mayroong bagong 50 subscribers. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga nagbigay po ng like. At sa mga bago po nating manonood, kung okay lang po, baka pwede pong pahingi ulit ng like para po lalo pa po tayong mag-spread. Ano po? At subscribe na rin po kung nagustuhan nyo po ang ating content at ang iba pa po nating mga content dito sa Doy TV Sports. Okay, ang topic po natin ngayon ay may kinalaman, of course, sa ating huling content, no? Ito po ay regarding sa strategy ni Tim Cone or Coach Tim Cone na siyang coach po, head coach ng Team Gilas Pilipinas. Ayan. So, yun nga po ang ating sinasabi, no? Na meron siyang plano kagad. At ito po, ang ating ilan sa mga bagay na baka pwede po nating mailing or ma-suggest, di ba? As a fan. So, yun po. Ito po, panoorin po nating lahat. Ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports. At ang ating topic ngayon, ang mga posisyon na nabuo dito po sa laro ng basketball. Ayan. Sa modern day basketball po, kung napapansin niyo, yung mga traditional positions po, naiiba na. 'Di ba? Kung makikita niyo po yung mga role ng player ng mga traditional positions na yan, naiiba na po. Kasi nga po, na-develop na po, ito pong tatlong posisyon na babanggitin ko. Ayan. Bali, unahin po muna natin ang mga traditional positions na aking binabanggit. Okay. Una po dyan, ang number 1 is point guard. Then number 2 is yung shooting guard. Number 3, small forward. Number 4, yung power forward. At number 5, yung pong center. Ayan. So, yan po yung mga traditional lineup, positions, sa basketball. Ngayon, ano yung mga position na na-develop na sinasabi ko? Number 1 is yung pong point forward. Ano yan? Combination ng point guard at forward? Yes, eksakto. Yun po. So, ano pong trabaho ng posisyon na yan? Ang trabaho po ng posisyon na yan is yung forward po na posisyon, na player, may kakayanan pong magpasa based po sa play na kanilang gagawin. Halimbawa po, ang gagawin ni forward is maglilin siya behind the 3-point arc, At siya po, sa kanya manggagaling ang play. Siya po ang papasa. Siya po ang mag-kick out pass kay either number 1 or 2. Best example po niyan is kay Draymond Green. Ayan. Kung mapapansin nyo po, siya po ang perfect example dyan. Dyan po sa posisyon na yan. Kasi nga po, may kakayanan po siya na tumira sa labas, and at the same time, mamasa, At of course, maging forward, maging rebounder sa loob, di ba? At dumipensa, di ba? Ang dami niyang dinedepensa, hindi lang basta forward, pati center. So, yun po. Siya po ang perfect example niyan. Hindi lang po yan. From defense, Ganon din siya sa offense kasi nga tinatakbo niya na kagad yung bola At dahil nga po sa skill sa passing skills niya, na-orchestrate niya po ang opensa, So that's how great Draymond Green is, Kaya nga po siya ulit nakapirma dito po sa Golden State Warriors, Kasi nga po, yan po ang sistema ng Golden State Warriors na ayaw pa nilang i-break, Aside sa brotherhood nila ng Splash Brothers. Okay, another example, si LeBron James po, Kung mapapansin niyo po, originally ang position niya is small forward, Pero pag nag-i-small ball line na po sila sa Los Angeles Lakers, siya po ay nag-forward. Kung mapapansin niyo po yung mga pasa niya, kapag lumalabas din po siya from the 3-point arc, So, yun po. Best example din po dyan, ayan po, si LeBron James. At very effective po yan. Kaya nga po sila naka-advance, natalo po nila ang Golden State Warriors sa playoffs, para sana sa West Conference Finals. Ayan. So, yun po.
Ang sumunod na posisyon po, pangalawa, is yung point center. Ayan. Ang point center po similar din po 'yan sa point forward, no. Na ang sentro po may kakayanan tumira sa labas at the same time mamasa. At best example po diyan is si Nikola Jokic, no. Kung mapapansin nyo, pag siya lumalabas, pag hindi siya binabantayan, titira siya, di ba? Well effective, no? At ang ganito mong klase ng posisyon, very effective po, no? Dahil ang magiging play niyan, no? For example, is kapag po siya lalabas, no? Behind the 3-point arc, ang tendency, susunod po sa kanya, yung kanyang defender. So ngayon po, lalabas yung sentro, may pagkakataon pong umatake, no? Ang 1, 2, 3 players, no? So depende na po yan sa magiging play. It's either mag-set up po sila ng screen si number 3, set up ng screen for number 1 at ganun din ang number 2, no? So depende kung sino malibre sa kanila. It's either 3-point shot or going strong to the basket, di ba? Via layup. So yan po ang kagandahan ng may point center. At diyan nga po sa Denver, very effective kasi nga nag-champion sila, di ba? Kasi hindi lang basta point center si Nikola, legitimate center po siya. And at the same time, di ba? And example din po diyan ay si Draymond Green din, di ba? Kasi nga po sa height ni Draymond Green, nakapaglaro din siya ng sentro kapag po nag-i-small lineup ang Golden State Warriors, di ba? Kaya kung mapapansin nyo, dumedepensa din siya ng sentro. Nabanggit po natin kanina yan. Then yun nga po, kapag nag-small ball lineup sila, siya ang nasa gitna, pwede siyang tumira ng 3 points and at the same time, mag-kick out ng pass, no? Kay Steph Curry. Kaya nga po si Steph Curry, sinasabi ng mga defenders nila, hirap siyang depensahan kasi nga magalaw. Dahil ilang screens po, no? Hindi lang siya, pati si Klay. So, dahil nga pong sistema ng Golden State Warriors, ganyan, very effective din sa kanila itong si Kevon Looney. Ayan, isa rin po yan sa ating example. Bagamat hindi siya talaga tumitira ng 3-point shots, very effective siya mag-set up na screens, no? And at the same time, mamasa din. So, effective siya sa sistema ng Golden State Warriors. So, isa pa pong example natin dyan ay ito pong si Andrew Bogut. Ayan. Na nakita nyo naman, kaya din pong mamasa, no? Legitimate center and at the same time, passer din. Kaya po nag-champion din ang Golden State Warriors. Ayan. So yan po ang una at pangalawa, no? Na buong posisyon or na-develop na posisyon. At ang pangatlo po is yung straight forward. Ano po ang ginagawa niyan? Yung forward po na tumitira sa labas. Best example po natin dyan is ito pong si Dirk Nowitzki. O, di ba? So, siya po ang aking nakilala na 7-footer na may kakayanang tumira po sa labas. Second example, KD, Kevin Durant. 6'11" or 7-footer, no? Na nakakapaglaro po ng small forward, di ba? Sa labas, nakakatira siya sa labas and unstoppable, di ba? Unguardable nga daw, di ba? Then, another example po na gumagawa niya na may forward na tumitira sa labas, no? Ay ito pong sila, si Nemanja Bjelica, di ba? Kaya kung napapansin nyo, ang Golden State Warriors, meron silang mga ganyang players, Mga threats po yan para po to spread, no? Yung space, ayan. Kasi nga po, threat po sa labas, no? Kapag mayroon kang mga shooters na kagaya nila, malaki po ang chance, na makapag-execute ng magandang play. So, yan lamang po, no? Ang ating tatlo, no? Na na-develop na positions sa laro po ng basketball. At what do you think po, no? Dito po sa ating content. Pwede nyo pong i-comment sa baba, no? At maganda rin po to, no? Na i-leak dito po sa ating Gilas Pilipinas, sa gagawin nilang mga plays, no? Executions and everything, no? At yun lamang po ang ating naging topic ngayon sa content na ito. At magkita-kita tayong muli, dito lamang sa Doy TV Sports.
Maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.